Okay, okay ang audio ko. Yeah. So, sabi nga, isang mapagpalang kalakasan mula sa Panginoon sa araw na ito. Bali, it will be supposed to be first of my 65th year magmensahe sa inyo. Recalling back ang buwan ng Mayo at saka Hunyo, panglima ko po ito, no? Maliban po dun sa huli ko nung April 19, bago nangyari ang mga tinatagurian na mensahe ko na rin po, higher level ng hindi lang ng inyong pastor, pati ng ating ministeryo. And I am really blessed to see, yung mga bago nating nakatalaga sa ating worship team. At yan po ay mamaya ipapaunawa ko ang katatayuan ng ating ministeryo. At sa puso ni Pastor, patuloy na nandun ang aking pasasalamat sa inyong lahat na mga kapwa taga-agapay at taga mga manggagawa ng ministeryo. Sama na ang patuloy na um, mga kapatiran sa iba't ibang nating dako, no, na nagtatalaga ng inyong pananampalataya sa ating Panginoong Diyos na kinikilala. So, sama na po ng mga backgrounder na yan na gagamitin ko patuloy sa unang mensahe ko po, ano, sa aking bagong taon ng pagkakahirang ng Panginoon sa mas mataas na aspeto. Ayan, kagalakan ko kayo lahat makita. So, mula pa nung April 19, kung maalala ninyo, nagtatalaga si Pastor ng paghahanda, no, pangkalahatan. Sama na po doon yung aspeto ng ministeryo na atin pong patuloy na pagtutulong-tulungan, ah, maipatupad ang paulit-ulit si Pastor diyan yung vision ng Panginoon. Ano yung gusto niyang ipagawa sa isang iglesia na tinatahak natin? At syempre wala namang perfect. Lagi naman dinidiin namin sa inyo yan. Wala pa pong perfect. Perfection is upon the coming of the Lord. But pwedeng sabihin we can give our very best. But still dun sa giving our very best, kilala niyo si Pastor Never ako naghanap sa inyo ni numan. Ako lang lagi ay nagpapasalamat sa kanya-kanya ninyong kakayanan, mga kaalaman, gampanin. Purihin ng Diyos na tayo ay magkakasama sa isang ministeryo na gusto niyang maipatupad. Ano po ba yung nais ng Diyos? Marami akong pinupost kung nagtitingin kayo sa mga Facebook natin, profile. Yung bunga, yung paglago, no? At yung ugnay-ugnay na katotohanan ng kayo ba ay para sa iglesyang ito kasi talaga po yung ministeryo natin, doon po tayo hinirang na makapamuhay ng isang buhay sa Panginoon na matatawag natin, paulit-ulit na po si Pastor Jan, yung vision na yon in holiness and truth. Wala pong makaka-perfect, pero pwedeng hangarin, pwedeng maranasan. And ganun nga po ayoko pong mag-compare ng sarili ko ng zealousness. Nakita ko po yon hindi lang, siyempre, paulit-ulit din si Pastor. Ang pangunahin ko pong matatawag na batayan ng aking pananampalataya ay ang zealousness, no, ng Panginoong Hesukristo na mangyari yung dapat mangyari na kalooban ng Diyos, no, na ipatupad ang kaligtasan ng sangkatauhan, kinaya ng Panginoong Hesukristo na hanggang sa pag-aalay ng kanyang buhay. Alam na po natin yung mga ganong katotohanan. And so, ganun din po tayo.
tinitignan ko sinong mga lingkod ng Panginoon. Marami pwedeng tignan. Sa lumang tipan, ng kanilang mga naging tayo sa pananampalataya, yung kanilang naging zealousness. Pero wala, sa bagong tipan, ang nakitaan ko po liban sa Panginoon, syempre, walang iba kundi si Apostol Pablo. Makikita natin ang zealousness ng kanyang hangarin, no? Na may patupad yung nais ng Diyos sa buhay niya. And so, ngayong umaga, tulad ng mga naririyan po sa ating bahay-sambahan, alam ko na posible sa oras na ito, nariyan po, no, nagpapatuloy tayo sa kanya-kanyang antas ng pananampalataya. So, doon naman ngayon magpapaalala si Pastor. Kasi tayo po ay meron na lamang titignan, August, September, October, at 3 buwan hanggang 4 na buwan ay panibagong taon sa ating ministeryo. And hoping, no, na sabi nga sa aspeto na yon ay yung tema na ating pong kinakaharap pa sa panahon na ito. Ano po ba yung tema na yon? Di po ba yung um, we will continually abide, supposed to be with the Lord, at ang dami nang naging pag-aaral. So, ngayon, iugnay ko lang po yung aking katatayuan bilang inyong tagapangalaga na pang matatawag talaga pong sa aspeto ng ministeryo na ito. Um, Patutunayan ko po muli sa inyo, madami na katotohanan ng salita ng Diyos. Dalangin namin na kahit po sa mga nakakapanood sa amin, no, ng ministeryong ito, marami na po kami naging patotoo kung sino po yung Diyos na kinikilala namin dito at matatawag naming subok, no, at naroroon yung mga katuparan ng kanyang salita, katotohanan, and sa aming mga buhay-buhay po. So, muli, isang katotohanan lang po ang ididiin ko. Kung mapapansin niyo yung aking naging pagbati, at minsan nagamit ko na po yung paalaala, hindi man ako po ang matatawag na aspeto ng mga panahon na yun ng pag-aaral. Binabalikan ko lang po kasi ng mga pagkatapos ng pangyayari, May 10, May 17, 2 linggo, patapos yung nangyari sa aking nais ko pong diinan ngayon, no? Paano muli, wag na yung mga pinagdaanan ni Pastor na pangyayari. April 19, nabanggit ko na sa inyo yun. Maliban sa nung aspeto na yon sa aking mga magulang, kung maalala nyo, mensahe ko Luke 18, Mark 10, ah, mga kapatiran, mga labanan sa ministeryo, kung paano napagtagumpayan lahat. At dumating nga ako, alam niyo po yun, nung mismo ng pangyayari na kinaharap namin ng aming pamilya, pampersonal, ah, na inihanda na ako ng Panginoon na magpapatuloy maglingkod, anuman ang katatayuan ko, nasa kalooban po ng Panginoon yan. Somehow, I hope, unawa ako ng mga kapwa ko tagapangalaga dahil sa panahon pong ito, merong mga tagapangalagang hindi nakaunawa at na maalam, no? Sa mga pangyayari. So, I hope kayong naririto at lagi kang mapapansin nyo doon sa mga posting ko nakalagay doon. Kalakasan namin kayo, lalo na kay Pastor. Doon ako didiin yung kalakasan na yon. The power of His love, sabi nga ni yung kanta ni Brother Jojo kanina. Well, nagpapatuloy po ako dun sa katotohanan ng aking muli patutunayan. I hope, Asi, nandyan ka. Balikan mo yung Jeremiah 17:7 na pinaalaala ko nung panahon na yon, sa mga aspeto na
ng mga panahon na yon, May 10, May 17, i-post ko po yon kung maalala ninyo. Um, Nandun naging pangungusap ng Panginoon sa akin. Dahil nagtitiwala ako sa Kanya sa panibagong antas na kinakaharap ng inyong pastor at sa mga hindi nakakaalam, pinapaalam ko sa inyo ngayon, pinapaunawa na hindi lang si pastor ang nag-higher level. Tinigdan din ng Panginoon and pakipurihin nga natin siya kayong mga matatawag kong nakapasa. Ano muna, bigyan natin ng isang tunay na pasasalamat ng Panginoon dahil nariyan kayo, nakapasa kayo doon sa higher level na pinamamanik ni Pastor paghahanda. At saka sakali nga, ito na, nangyayari na nga itong mga mapapansin ninyo, no? Yung international news. Hindi ko naman kayo para hindi na paalalahanan. I hope sa inyo-inyong mga gadget tech, nakakapanood naman kayo ng international news at hindi naman puro kung ano-ano lang ang mga pinapanood ninyo. So, I pray, no, na-aware tayo, lalo na ngayon, ang tsukdulan na. So, anytime talaga, yung hinahanap na kapayapaan ng mundo ay susulpot na po at wala namang magpapatupad niyan kung hindi ang Panginoong Hesukristo lang yung tunay na kapayapaan sa mundo sa kanyang muling pagbabalik. So, yan muna sa propesiya ay ang Antikristo ay susulpot, magpapatupad ng mga kung ano-ano, mga fake na kapayapaan, etc. But tayo po ay nakakaalam na. So, ano ba ang nakalagay diyan sa Jeremiah 17:7 na laging binabanggit ni Pastor, may key verse? Well, blessed is the man that trusted in Him. Ano po? Napakaganda niyan. And alam nyo, bakit inuulit ko yan, although na-excerpt ko na yan dati, sa aking unang mensahe sa 65th year, akin pong binubuo ang mga pangyayari kasi somehow kahit po kami ng mga leaders ay mayroong dapat pag-uusap kahapon, although hindi po kami na kumpleto. So papunta po kami sa isang Saturday. I hope magka-quorum kami at patuloy na magpatupad ng mga paghahanda, ano po, na pagdidesisyon sa ating ministeryo. So, kayo po na kahit mga bago naming kapatid, lalo na yung mga nagta-transition na teen, papunta na kayo sa teen, kayong mga dati namin children, bago kayong henerasyon namin, ah, ganun din ang aming puso. Parang panahon sa lumang tipan, yung bagong henerasyon na papasok. So marami sa ating ministeryo ay hindi siguro makakapasok kasi nangawala na eh. So dahil ko tayo na nandito, yung mga aking kaagapay, mga Joshua, Nan, Caleb, ayan, at yung mga bago, ayan, ay papasok tayo hindi lang sa isang promised land. Papasok tayo dun sa pinangako ng Panginoon sa atin na isang buhay na walang hanggan, kasama ng mga pangyayari sa buhay-buhay po natin. So, mga magulang, ang mga anak na yan, salamat na ipagpapatuloy sila sa Panginoon at uh, siyempre, realidad, hindi naman masasabing mapipilit no ang sinuman. So talagang totoo yung pagbabalik ng Panginoon, kanya-kanya tayo na pag salubong sa kanya sa kalangitan, na po. Ah, wala doon yung hawak-hawak sa mga damit o anuman aspeto. So, ano ba yung puso ni Pastor na pinapatunayan ko dun sa isang pinagpala ang sino man na nagtitiwala sa kanya? Alam nyo bakit? Na kabuuan po ng Biblia, nakita ko po ito muli nagagamitin ko pangkalahatan at paghahanda po sa ating lahat. Kasi karanasan ito ni Pastor on my 65th at kahit ngayon, nakikita nyo siguro yung posting ko, no? Yung development kay Pastor. Nagsisimula na po ako last Thursday.
sunod sa aking ongoing na pagpapala, yung recovery ko po, no, ng aking pong matatawag na ah, ah, mga activities, ehersisyo na gagamitin sa akin para patuloy po akong makapanumbalik, no? So hoping yung anniversary, ah makakaakyat na diyan si Pastor kung sakali, 3 months to go, 4 months. Baka naman, sabi nga ng ibang kapatiran diyan, bubuhatin niyo ako, ilalagay yung parang apat na pinagtulungan. So, all hopes, all prayers po tayo. At ang issue doon, paano ako palakasin pampisikal. Yan. So doon din po ako ngayon didiin. Kasi ito po yung aking napansin at kung mapapansin niyo po lahat ng mga posting ko meron po ng ganyang word, strength. Yan. Ang dami po niyan. At kung sa King James Version, magtitrivia lang muna si Pastor, per aking materials, at hindi po ito galing sa komentarya, materials, mga parchment ko, pagbabasa, pagbibilang, binibilugan ko, 242 sa King James Version. Pero sa ibang mga ano, pwede niyong i-letter G, kayong bahala. Then, kung titignan, ang unang naging paggamit ng word na strength sa Tagalog ay nandun yung aspeto na yon. Pwedeng sabihin na um, iba't ibang kahulugan, pero tingnan muna natin yung mga naging paggamit. Ayan. O tingnan nyo na lang sa Genesis 4:12, ito po yung isang reference na unang nabanggit, yung word na strength. Yan, para trivia naman. May idea tayo na makikita nyo talagang inyong pastor ay nagbabasa. Napapansin ko po yan, no? At hindi ako kumakopya-kopya kung saan-saan. Sariling pag-aaral po ang ginagawa ni Pastor. Parang kagabi, ang sarap po ng hamonado. Talaga yung mga lutong bahay ba? No, hindi yung mga kopya-kopyang delivery na alam natin yung lasa ay pang-commercial. So, mas maganda po yung talagang lutong bahay, ika nga. So, unang reference po yan, Genesis 4:12. Yan po yung kwento nung tungkol kay Cain, no? Na sinasabihan siya talaga ng Panginoon, nakasumpa ka at wala ka nito. Wala ka nitong lakas na ito. Kasi mamaya po, papakita ko sa inyo yung halaga ng strength na yan, yung kalakasan na yan galing sa Panginoon. Dahil sa sinumang nananalig sa Kanya, blessed is the man that trusted in Him, meron siya nito. At napatunayan ko po yan sa buhay ko. Noon may 65th year, binaybay ko po ang mga katotohanan ng Biblia, yung word ng strength. Marami po diyang kwento na pwede natin tignan. At hanggang sa last reference po ng word na strength ay nasa Revelation 17:13. Ganon din po yung mga maiiwan sa Revelation 17:13. Nakasumpa sila. Wala sila nitong kalakasan na ito na galing sa Panginoon. Pakipansinin niyo po yan, no? Pakibasa naman po. Ah, Hinikayat kayo ng inyong pastor na nagbabasa at hindi po kung ano-ano ang mga pinaggagawa sa oras, sa buhay, sa panahon. Alam niyo, yung alam ko po na kaya ako ay binigyan ng panibagong buhay ng Panginoon. Maraming nagsasabi, mula May 2, ang dami pong nagtataka sa inyong pastor, wala akong pain, wala ako ng kung ano man. Mga kayong nakakaalam niyan, kayong mga nagmamahal sa amin, dumalaw, nakausap, na nakapag-update, at kahit nandun ako sa hospital ng June 29, nandun ulit gusto akong patayin ng Diablo, pero saan ko nakuha yung aking lakas? No po, ng, ng oras na yon ay naroon. Nandun lahat yung pwede akong pumanaw na, pero hindi eh.
mangyari pa rin ang kalooban ng Diyos, plano niya. So hanggang ngayon, nandito po ang inyong pastor at nagpapahayag sa unang pagkakataon, no? Matapos yung mga recovery ko na yan. At although nandyan naman ako every Sunday sa inyo, nagpe-pep talk at nagbibiro pa nga, sabi nga ni Sister Rosalie kanina, andyan na, nangingialam na, no? Ito po, nagpapatuloy na magpaalaala sa ating lahat ng paghahanda. So, tiyakin lang natin na sa ilang aspeto, siyempre sa kabuuan din po ng mga aklat sa Biblia, karamihan po mababasa yung word na strength na sa awit po yan. Kasi yung mga hinirang po ng Diyos ng panahon na yun, pansinin niyo po ang Book of Psalms, 84, etc. Ang dami. Yung pinabasa ko kanina, no? Puro po nagpapatungkol yun sa kalakasan na nagmumula daw sa kanilang Diyos na kinikilala. Kaya nila nakakayanan. Kasi 'di ba, ang background there po ng Book of Psalms, alam natin 'yan eh. Yan po ay nagpapatungkol, 'di ba, sa mga karanasan ng mga hinirang ng Diyos ng panahon nila. So sa awit na 'yon, mga pinapahayag nila ang mga katotohanan, pinagdaanan nila, napagtagumpayan nila, at lagi pong nababanggit yung kalakasan mula sa Panginoon. The Lord is my strength. The Lord is my refuge and strength, etc., etc. Magbasa po kayo. Huwag po kayong umasa sa mga komentaryo o mga ano kung ano-ano. Ano po? And here, again, ito po yung napakahalaga ng katotohanan na gusto kong idiinan. Well, banggitin ko lang po ang ilang bagay na akin pong, well, extra materials. Sabi ko nga po, saan ko ba kinukuha ito? Siyempre, andyan po ang mga latest na technology na pwedeng tignan. Una po, sabi nga po dyan, ang strength po sa Hebrew, may tatlong matatawag nating aspeto, no, na napakahalaga. Meron siya pong mga bagay na inuugnayan. So, yan po, kung kahit tignan nyo sa inyong G, ay meron pong mga tinataguriang aspeto na pwedeng banggitin na yung napakahalaga. So, yung una po ay yung tinaguriang word po na strength ito in Hebrew is gevura. It means inner restraint, spiritual valor, and discipline. It is to master, it is the power to master one's ego and set healthy boundaries. Gevura. Meron naman pong isang aspeto rin na mababasa, chasyak. It means to hold fast, grow firm, or be courageous. It represents an anchored, yung firm, steady resilience under pressure. Meron din po yung word na dito po ako didiin. Kasi yung iba po dito, yung concept, emotional, physical, ano po. And here, gusto kong gamitin yung coach, yung Koach. Here, it refers to inherit capacity, vital energy, or God-given inner power to endure and rise. Yan po yung coach. Koach. Tingnan nyo na lang po sa inyong mga G. Ano po? And syempre, yung concept na dinidinan ko bakit ako doon sa coach naka-DN, pwedeng banggitin, inuugnay siya, iniambing siya sa physical or bodily power, capacity, and ability. But yung gebura kasi po, the inner strength, pwedeng daanin natin yan doon sa mga emotional ninyo, yung lakas lang ng loob, di ba? But for Pastor Ed, mas dinidiinan ko yung word na aspeto ng coach kasi uh, it refers to the spiritual strength na nanggagaling sa Panginoon.
And meron na akong ilang mga characters na gustong pakitaan kayo. Saan galing ang kanilang mga naging kalakasan? Paano harapin? Well, unang-una, siyempre, laging mas napuruhan ako eh. Nung sa academy kasi, na-dislocate lang ako. At napapatotoo ko sa inyo yan. 'Di ba yung hip joint ko na-dislocate lang. Naka-recover po si Pastor sa, pwede ko sabihin, isang himala noon na hindi ko na kinailangan ng mga operasyon. Na-dislocate lang, nakuha ako sa mga ilang physical therapy, okay ako. But itong pangalawang pagkakataon, literally para pong ako si Jacob, no? Na nandiyan niya sa Genesis, mapapansin niyo po, 32, basahin niyo na lang yung kwento diyan, ng si Jacob po, bago kumaharap ng isang pagsubok sa buhay, pansinin niyo po, lagi ang issue, ah, meron nito munang sitwasyon na ito. Ah, bago mo kaharapin ang isang realidad sa buhay, pagsubok, problema, meron ganitong idea na gusto ko ipakita sa inyo ngayon. And ano yun, bibigyan ka ng lakas ng Diyos para ma-overcome o maharap natin ang mga magiging pangyayari. Si Jacob, bago niya makaharap ang kapatid niyang si Iso, na kinakatakutan niya, nag-wrestle muna siya with God, with an angel. Yung theophany na tinatawag, no? Hindi po alam ng pastor-pastore yung theophany. Yung Diyos na nagaanyo na anghel. So, iyan po yan. And here, pansinin ninyo, no? Paano, ah, dahil nakipagbuno siya sa Panginoon, di ba? Tinignan siya ng Panginoon na hindi siya bibitaw. Ang ganda! Hindi ako bibitaw. Di ba? Hanggang hindi mo ako pagpalain. Kaya nga, blessed is the man who trusted in him. Alam niya, alam ni Jacob. And so, nang siya ay i-dislocate ng Panginoon, alam niyo, ito nga yung pasasalamat ni Pastor eh. Nakita niyo na po ba yung pinost ko nung Thursday? Naglalakad na po ako. No? At hindi po ako paika-ika. Alam niyo po ba si Jacob? Limp. Basahin niyo po ang kwento niya. Nang siya po i-dislocate ni Lord, limp. Si Pastor po, ito po yung pinapatotoo ko ngayon. Pantay po ako na lumakad. No? Tingnan niyo po yung exercises na pinapagawa sa akin at meron pa po akong 7. Hoping, sabi nila, matatanggal na po yung walker ko na yan at hindi na ako lolokohin ni Sister Tessa na mama. Maglalakad na po ako. No po? And andun po yun. Pansinin ninyo, bago niya kinaharap si Iso, kinailangan muna niya, no? Ha? Kaharapin dahil sa kalakasan na nagmula sa Panginoon. Siya'y pinagpala. The strength, kasi po yung hip, symbolic pala talaga ng ang hip ay strength, no? And kaya nga po, si Pastor true to life eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, si Pastor hindi ako nangongopya sa mga internet, ng mga kinokopyahan ng mga pastor-pastoran. Ang kwento lagi ni Pastor, mensahe ni Pastor ay true to life po. So, ngayon o, sige, tignan natin kung magagawa ito sa inyo, yung ginawa ng Diyos sa akin. Doon po, doon sa mga pastor-pastora na ano ang kanilang mga paraan. O alam niyo yan, walang panghihingi si pastor, walang mga kaparaanan, pero patotoo ko po ngayon yan, gagamitin ko yan. Nga, paano kami tinugunan ng Panginoon? Dahil doon sa Jeremiah 17:7 na pinost ko, sabi ko, ma, ito yan. Oh. Ang prayer ko nga doon, maghihimala lang si Lord eh. Na pag-check up ko nung June 18, okay ako. Hindi pala eh. Kailangan kong daanan po itong operasyon na ito. Kailangan kong daanan, no? Yung mga panahon na yun,
At ang naging lakas lang ni Pastor ay ang Diyos na kinikilala po natin lahat ngayon sa ministeryong ito. Kaya ng mga past messages, dinidiin ko sa inyo yun. Pag nagpe-pep talk ako sa inyo, mga kapatid, ano ba yung mga kalalagayan nyo? Alam ko, medyo sumusunod sa akin si Ma'am Geraldine ngayon. Pero kung anong kayang gawin ng Panginoon sa inyong pastor, kaya po itong gawin sa inyong lahat. Sa anuman ang mga katatayuan natin ngayong umaga. Ang kailangan lang, biruan nga natin yan di ba? Minsan, ginagawa yung biruan yan Yung pakisabi sa mga katabi, tiwala long. Tiwala long. Di ba? Pakisabi nga sa mga katabi ninyo, tiwala long. Di ba ba? Ginagawa pang biruan yan. But actually, makatotohanan po yan. Blessed is the man that trusted in the Lord. And He will give us that strength. Kayanin, ano man yung mga kinakaharap na yan. Tingnan din po ninyo, di ba? Si Samson, yan. Brother Randy, kung nakikinig ka ngayon, si Daddy Randy Samson, nandun siya sa Judges 17:22. Ano sabi doon? Anong huling-hiling ni Samson? Lord, bigyan mo ako ng lakas sa huling pagkakataon. At alam na natin ang kwento po, di ba? Ni Samson. Di ba? Binasak po niya sa lakas ng Panginoon ang mga matatawag na naroon sa Coliseum na yun. Ilan sa atin nananalangin na talagang, Lord, ako nga nagpapasalamat Kasi on my concept po, nag-ugnay-ugnay ako ng mga ginamit ng Panginoon doon sa kanilang strength. Malayo po ako kasi ako, alam ko, on my concept, ang binigay pa ng pagkakataon sa akin ng Panginoon, ayoko na gamitin sila Hezekiah Binigyan ng 15 taon ulit pero sinayang lang, no? So I pray, Ma'am Je, kung ano yung ibibigay ni Lord sa atin pa doon sa mga nandiyan dyan, ay ating gagamitin. Gagamitin yung lakas na ito na meron tayo. Gagamitin natin para ah ano yung huli kong posting? Kaya po tayo nabubuhay pa. Ang talagang purpose na ni Lord sa atin, maliban doon sa mga alam na natin, for His glory, etc., etc., ewan ko kung totoo nagagawa natin, maglingkod na sa Panginoon. And hindi po ako bias diyan. How I long, kaya nga, dati kong dala-dala sa aming pintuan yon. For me and my family, we will serve the Lord. Although kung kailangan yung Luke 18, akin pong makaharap, nandun po yon. Sabi ko nga po doon sa isang um, nagtanong sa akin sabi ko, hindi naman aspeto ng matatawag na dahilan ang mga mahal sa buhay kasi hindi man mapipilit no? Um, Sabi ko nga, kung bago ako, tingnan din natin po ang mga pamilya natin. Na po, kung nandun sila sa talagang hangarin na yun, puso na yun. Kaya nga, ako nagpapasalamat. Kagabi, bilin ko kay Sister Rosalie, ma'am, i-maximize nyo yung mga trainee leader natin. No, ayan, sila yung mga mag-pray, sila yung mga kumilos. Para nakikita na nila, nag-OJ na sila bago kami training ng academics. Anytime, sinasaayos lahat ni Pastor yan. So makikita nyo si Samson, nandun siya, umiling siya. So, ewan ko kung hihiling din si Sister Jen ngayon, Lord, bigyan mo pa ako ng lakas, Lord, para gibain kung anong pwedeng gibain pa. No po? Pero on our concept, nandun nga po yan. So, may mga ilang bagay po na gusto kong
diinan bago pa po yung mga ibang bagay na yan. Dahil mamaya po tayo mag-anointing of oil, this is our last Sunday, yan po yun eh. Siyempre, i-relate ko naman po na sa pananampalataya natin. The spiritual strength always comes from our Lord, from our Holy Spirit na nag-i-indwell sa atin ngayon. And pwedeng minsan yung Holy Spirit na yan, sabi ng Ephesians, ay nagigrieve natin, no? Kasi, ah, sabi ko nga eh, kilala niyo si Pastor, lalo na sa leaders at mga workers eh. Alam niyo, never ako naghanap sa inyo. Tinitingnan ko lang kayo sa kanya-kanya yung kakayanan at alam ko yun eh, shepherd heart ako eh, mahal ko kayo, kayo ay inaalagaan ko, pinoproteksyonan ko, lumago, kasi wala namang perfect eh. Pero ang lungkot ng isang pastor, pag yung mga inalagaan, tupa, ay naging mas marunong pa sa pastor. At marami na tayong napatunayan na ganyan, na inalis ng Panginoon. Kaya nga kayo ngayon na nandiyan dyan, nagpapaalala lang ako, kasi yung katatayuan ko po, ayokong gamitin yun eh, pero touch not my anointed. Subok na yan, matagal na. And yung concept ng anointing na ginagawa natin, dito po sa ating pong pananampalataya, every last Sunday, nag-anointing of oil tayo. Ah, papasok yan dun sa mga binanggit ko pong mga Hebrew word, di ba? Pampisikal, etc. Pero more ako doon ako sa coach, yung spiritual, yung ating pang-spiritual na kalakasan. Kasi kailangan naroon tayo sa lakas na yun na mula sa Panginoon para kayanin natin ang mga labanan, yung binanggit ni Sister Michelle last time na spiritual warfare, no? Mga labanan na kakaharapin pa natin habang nagaantay tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon. Mga anak, kahit kayong mga youth namin ngayon, piniprepare namin kayo. Huwag na kayong magaya sa mga buhay ng ibang kabataan ngayon na nasasayang, nawawasak, no? Kasi yun ang gusto nang gawin ng Diablo sa inyo. Ganon din kami ng mga mas matatanda na sa inyo, kahit kami ay mga matatag na sa pananampalataya, kami ay mga pastor na, pwede kaming manghina, pwede kaming malinlang ng Diablo, pwede kaming mawasak ng Diablo, no? Nandoon kaya kailangan natin mapapanatili ito, yung kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay, no? Siyempre, always balik ako dun sa pinakang ugat. Blessed is the man that trusted the Lord in him. Dahil when you trust the Lord, yung kalakasan mo na lang sa buhay ay ang Panginoon. Ha? And then, automatic, nandyan siya. Kaya nga, yung Acts 1:8, pinaliwanag niya yun. Ha? You will receive power. Acts 1:8. So today, symbolical yan ng ating anointing of oil. Yung inyong mga mahal sa buhay, ipanalangin ninyo na tanggapin ang kalakasan na ito na nagmumula sa Panginoon upang mapagtagumpayan natin anuman ang mga kakaharapin, di po ba? Tulad ng mga ilang characters na binanggit ko. Pero higit sa lahat, mamaya po, ay dyan nga po, liban kay Pablo na nakatanggap nito, pansinin niyo si Pablo, binabanggit niya sa Romans 5:6. Ayan, pakihabol na lang si Romans 5:6. Ha? Sabi niya diyan na nung tayo ay ano yan, sabi diyan, pakibasa muna yan, Romans 5:6. Nang tayo ay nandoon, pansinin ninyo anong naging katugunan, ano yung kalakasan na yon? Ang Panginoon ay Romans 5:6, ang Panginoon ay nag-alay ng kanyang buhay. Ganda, ano po? For when we were yet without strength, galing! In due time, Christ died for the ungodly. Hallelujah. I pray maunawaan natin to ngayon.
Wala tayong lakas noon, mga anak, mga kapatid. Ngayon, andyan, nag-aalay ng buhay ang ating Panginoon upang matanggap natin tong lakas na ito ng katotohanan na harapin anuman ang sitwasyon sa buhay. Kaya anuman mga kabiguan, meron din si pastor mga kabiguan, alam yan ng council, pero kinaharap ko, kinaya ko dahil sa mga katotohanan pong ito. And ito po, nandyan pa ang isang pangyayari na tingnan natin kay Pablo. Oh, di ba? Siya mismo nagsasabi doon sa second titingnan natin po yan na binanggit niya, Second Corinthians 13:9. Sige nga, Asi, ulit, pakitingin niya Second Corinthians 13:9 na yan sa aking note. Sige nga, pabasa lang natin sa kanila ha. O, tingnan ninyo po, ano sabi ng Panginoon din yan? For we are glad when we are weak, ye are strong. And this is also, sabi nga po, we wish even your perfection. Ha? Nakita yan ni Pablo. And syempre, ang laging gamit-gamit natin, lalo na yung pang-leader na t-shirt, ano yun? Philippians 4:13 natin, 'di ba? Ganda po ng Philippians 4:13. Sige nga, Asi, dagdag lang natin ito ha. Ito yung karanasan ni Pablo, pero mamaya yung ending ano ko po ay magpapatungkol sa isang mahalaga pa. Sabi po diyan sa Philippians 4:13, oh, ang ganda. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Parang ano na lang yan din eh, parang common na, 'di ba? Yung ginagamit na yan, yung Philippians 4:13. Parang ano din yan eh, John 3:16 lang ginagamit na ng marami. For God so loved the world, alam na nila yan. Pero yung halaga ng katotohanan, may nagpapaalala lang si pastor ngayong umaga. Saan po natin sinasayang ang ating mga oras sa mga kung ano-anong bagay? Pakitingnan na po ang ating mga katatayuan sa pananampalataya. Dalangin ko makita ninyo si pastor, ayoko pong maging bias sa inyo, but panahon na kahit po sa magiging pag-usap ng council, aayos po kami ng structure ng church natin, ministry, priority, kasi unawa ko po na talagang panahon na rin na lahat po tayo ay magamit. Hindi po dahil kung ano man yung mga pagwi-witness natin, no, sa mga kakilala, sa mga pamilya, although hindi natin sila mapipilit. Pero baka yan nga po eh, magpapaunawa si pastor. Baka tayo po mismo ay nagkukulang ng kalakasan na ito mula sa Panginoon. Baka minsan tayo rin po yung mga sumusuko na, um, kagabi, 1 month na po kasi akong naoperahan, 25. 'Di ba? June 25 po ako eh. Kagabi naka 1 month na kami. And the other night, okay na po kasi ako, doon ako sa left side. Magkatabi na ulit kami ni Sister Michelle dito kasi nag-ingat muna kami ng 1 buwan na kilos, madaganan ako. So okay na po. Safe na po ako pero may doktor, 1 month na. Ah, Umiiyak kami ni Sister Michelle kagabi. Alam niyo ang ganda, gagamitin ko ngayong umaga yung hugot word niya. Sabi niya, nakaka-touch. Sabi niya, hindi ko nga alam saan ko na kinukuha ang lakas ko. Kasi pagod po na si Sister Michelle. Siya lahat yung gumagawa ng mga ginagawa ko dati. Siya na rin naglilinis ng kotse, ah, paligid ng aming bahay, CR, tapos nag-iintindi pa kay Aya, no? Nagluluto, at hindi namin kakaila, nag-aayos ng mga gamit pa nung kanyang dalawang mahal na anak. Diba? Ah, yung mga preparasyon, nandun po lahat.
Ah, may reaksyon ka ba doon, ate? Sa tingin mo ba hindi ka kasali doon? Ah, ang puso ni Pastor ay nagtatalaga. Nagnanais na kung anong magagawa ko. Nagtatry din ako kumilos na, nag-a-adjust na kami ah, sa kalakasan na meron kami. Um, pero again, napaalalahanan ako eh. Hindi kami pwedeng maghambing. Kasi pansinin niyo ang Panginoong Kristo bago po siya nagsimula ng ministeryo. Matthew 3, Mark 1, Luke 3, siya ay, ano po, pinakita yung concept na yun. Kinasihan, kasi siya po ay nandoon sa katawang tao. Pinakita na siya din po ay kinasihan, simbolo po yun eh, ng kapangyarihan ng Diyos. Yung dove na bumaba sa kanya, symbol of the Holy Spirit. The empowerment na pinapaunawa sa bagong tipan na sa sinuman na nananalig ating Panginoong Kristo mula John 14 to John 16, pakibasa na lang din po. Magbasa naman tayo ng ating Biblia. Wag na po kung ano-anong mga pinapanood sa Facebook, kung ano-ano. John 14 to 16 po, di ba? The indwelling, the empowerment, the doing ng Holy Spirit sa buhay natin. Nandyan po. And I really pray na yung bunga sa Galatians, minsan nakalulungkot ako eh, yung dapat bunga na ng isang ganitong matanda na sa pananampalataya, eh, na kakalungkot kasi sabi nga, hindi na bagay eh. Di ba laging ginagamit ito ni Pastor? Wag na nating hintayin na mapagsabihan tayo ng tumanda ka sa pananampalataya na wala kang kinatandaan. No po? Medyo malungkot po yun. So, kay Pastor nga po, I hope sa umagang ito, as we commit our anointing of oil sa bawat isa, maidiin ko lang po yun sa ating lahat na um, the spiritual strength comes from the Lord. Kailangan po natin itong patuloy na gamitin. Pero kung pwede sabihin talagang maraming concept na kahit ang Panginoon bago niya um, pansinin ninyo, di ba ba? Um, Kinaharap ang Panginoon. Wala. Sabi ko nga, Lord, oo nga eh. Ikaw nga, Lord, hanggang sa pag-aalay mo ng iyong buhay eh. No? Nandoon. Ando doon. So, naniniwala din ako po na napakahalaga sa atin ngayon habang nag-aantabay tayo. Pansinin nyo lang balikan ko yung kanina, yung kay Cain. Si Cain ang sinumpa. Si Adan at yung babae, si Eva, hindi naman sila sinumpa eh. Ang sinumpa, yung serpent at saka yung ground. No? Yung consequence lang ni ni Eva, may hirapang manganak. Si Adan, may hirapang magbungkal. Pero si Cain, really, siya ay talagang sinumpa ng Diyos. At sabi, hindi ka tatanggap ng kalakasan. Pakibasa nyo na lang po yun. And then, ganun din. Ano po? Ah? Um, Pansinin natin na kalungkutan yung mga nasa concept ng katotohanan na yun, no, na
Well, nakakalungkot eh. Kasi minsan, ah, tayo nga po ay tumanggap na ng tinatagurian na kaligtasan ng Panginoon. Ah, possible ngayong umaga, pwedeng pansinin lang ninyo yung mensahe ni Pastor. Parang yun lang. Ah, kaya po nandito pa ang inyong pastor dahil po nagtiwala ako sa Diyos na kinikilala natin. At kung ano po meron ako ngayon, kalakasan, ito po yung nagmumula sa Kanya. So, pakitawag po ang mga council natin sa harapan. Isahan na lang po. At sabi nga, kilalang kilala niyo si Pastor, nangingialam na, magaling na. So, tayo po ay magtalaga na ng ating anointing of oil. At kaugnay po ng katotohanan na yan, ma, ate, pakiano nga si mama dyan. Yung, sige lang. Nandiyan nga pala, nakaligtaan ko nandiyan sa taas yung aking ano. So kung kumpleto na po ang council, ayan, dalangin ko. Hindi ko lang alam kung nasa na naman po si Pastor Rico sa kanilang lugar ng ano, Lipa. So, prayers din po sa mga pangkalusugan namin, sila Pastor Rico, yung oil ko nandun sa taas, di ba? Um, and sama ng pagkakataon, andyan si Ma'am Lorna. Ma'am Lorna, thank you. Andyan kayo na mga kaagapay ko. Kung ano po itong binigay ni Lord sa inyong pastor pa, yung kalakasan na meron po ako ngayon. Ah, dalangin ko po na patuloy tayo mag-aantabay, mangangalaga po sa isang ministeryo na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Yung vision, lalo na ito mga bagong tinitrain ni Lord. OJ na kayo ha. Benjo, ayan kayo. Sister Rowena, andyan, gumagampan. Ate Marie, Jojo, and yan, Asi, and I hope magpapatuloy, si Ma'am Mayan sa kanya-kanyang kakayanan. So, tayo po ay magtalaga ng ating panalangin sa pangkadaatan at puso ni Pastor ay idiin. Idiin po. No? Narinig niyo na po ang marami naming patutuan ni Sister Michelle pangyayari the past month. And gusto ko lang pong idiin itong kalakasan na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon ay wag na pong masayang. Dahil doon nga in Proverbs, ah, sabi nga doon, pag ikaw daw nga ay natisod, ikaw ay hindi sumang-ayon, ay ikaw ay mahina, no, sa iyong pananampalataya. Kasi hindi naman para maging bias si pastor sa katatayuan ko. Ang council, I pray, lagi tayo naman nagkakaisa sa mga desisyon sa kapakanan ng ministeryo. At nagkasubukan, no, itong lumipas na buwan, and I hope tayong mga natitira, magkakasama, ayan nga, ay may pagpapatuloy yung nais ng Diyos sa isang ministeryo na ating pinagbubukluran. Walang perfect, alam natin yon, but kakayanin natin makapamuhay ng may kabanalan at katotohanan dahil nga po sa kalakasan na nagmumula sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama, pinapangunahan ko po ang kabuuan ng amin pong mga tagapangalaga, mga kamanggagawa, mga bago naming nagta-transition, Lord, na mga lingkod mo. And Lord, mga tinatalaga naming mga bagong hihirangin mong mga tagapangalaga din sa takdang panahon. Nandiyan na sila, Lord, gumagampaan. At dalangin ko, Lord, na
patuloy sa araw na ito ang kalakasan na pinaunawa mo sa akin kung bakit narito pa po ako. Ganun din po ang dalangin ko sa aking may bahay, pray. Sa aspeto na yon, and sa bawat mga lingkod mong ito, Lord, mula kay Ma'am Lorna, andiyan po sila Pastor Louie, Pastor Rico, andiyan po sila Sister Rosalie, Sister Ningning, Sister Je. Lord, by their pagkakahirang mo, alam niyo na po yon, by their seniority, at mga hinihirang mo po na alam namin, we will not be discouraged, we will not be, Lord, magtitiwala lang kami sa inyo as you have said so. Blessed is the man that trusted in thee. And Lord, ugnay-ugnay ang kalakasan na nagmumula lamang po sa inyo, the power, empowerment of your Holy Spirit. And as the leaders now, Lord, would pray sa aming mga kapatid, kanya-kanyang pamilya, itinatalaga po namin ang isang awit na ito, Lord, sa inyo, sama ng worship team. Lord, maraming salamat dahil, again, ang iglesia po namin ay 4 po ang pangunahin lamang na gampanin: pagsamba, papahalaga sa iyong salita, ang patuloy din po na halaga ng aming pong mga panalangin at ang amin nga pong pagpapahayag ng uri ng aming mga buhay as we witness to this lost world. Lord, we will always be united by your love, the power of your love. Sama po ng as we keep your word, nandun po yon, ipinapatupad po ang dapat. And as we continue to worship you, Lord, hanggang sa inyong muling pagbabalik, Lord, ikaw po magpatupad ng iyong plano, kalooban sa iglesyang ito. Thank you for my 65th year, Lord, na makapagpahayag pa ako muli sa unang pagkakataon po sa buhay ko. Lord, maraming salamat. Alam niyo po yun. Maraming salamat sa kalakasan na meron na po ako at magpapatuloy po. Alam ko po na ano po yung ipagagawa niyo pa. Lord, naroon po ang katotohanan ng iyong salita ngayong umaga. Lord, walang makakaadlang, wala pong anumang aspeto. Gamitin kaming lahat, Lord. Alam namin, Lord, na hindi po dahilan ng karamdaman ni Sister J, etc. Lord, lahat po ito tinatalaga namin. In Jesus' name, Amen. Pray for me. You pray for the ministry there and mga loved ones, and pray for me. Salamat sa ginagawa ko. Patuloy natin bigyan ng kalakasan. Sa paglilingkod niya sa inyo, Lord. Patuloy po namin ang pamamahay, ang palitan namin sa Lord. Salamat. Come, Holy Spirit, fall on me now. Amen. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in use. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I
Okay na po, Pastor. Amen. Amen. Okay. Thank you, Pastor, sa inyo pong